Battery. Yung practice. Maandun pala kotse mo kayo ng susi. Lagi po. Hindi po tayo na tinatawag doon. May palayok dyan na ano, pangluto ng tulingan. Ay, sa loob. Ang tawag din yung mga pateri. Pateri yung gano'n. Sige po, diretso po. Ayun o, si ate o, gumagawa ng paso o. Galing. Do not touch. Sige, akit po tayo. Sa taas po tayo. Dito. Okay, pwede tayong gagawa. Pwede, pero may bayad. Yung Kano nagawa, bayad eh? Ganito po, pinapakita namin ang paggawa with the demo fee of 400 pesos for the whole group. Pag may gustong mag-try, 100 pesos po. Siya, andito na kayong lahat. Magandang hapon and welcome po sa pottery. So, ako po naman si Tessie, isa po ako sa manggagawa dito. Ang pottery na to, nagsimula po siya noong year 2000. Ang clay na gamit namin, nanggagaling dito sa Sagada. Ngunit, hindi po ibig sabihin na kahit saan namin siya makita, ay pwede namin kunin. We have to be environmentally friendly. Secondly, hindi po amin. Kaya kung sanang nararapat na kukuhanan, kukuha po kami ng paramihan, ibababad namin dahil pagkatapos ng babad, kailangan namin siyang salain. Sinasala namin siya ng 2 beses hanggat makuha namin ang consistency of fineness na katulad po nito. Sa pottery, may 3 klase. Meron po tayo yung earthenware. Ito po yung low-fired pottery na kagaya ng gawain nila sa vegan, sa Pampangan, sa other parts of the country. Ito yung pwedeng lutuan, lagyanan ng tubig, mga paso-paso, mga tapayan, mga burnayan. Those are examples of earthenware, low-fired pottery. Sa amin po kasi dito, it is called stoneware. High-fired pottery po sila. Bagamat hindi sila pwedeng lutuan, ngunit microwavable naman po and food grade. At katulad ng porcelain, they are perfect for food containers. So, ang unang-una kong gagawin, isesentro ko muna ang clay with the speed of the wheel and with the pressure from both of my hands. Ito po ang centering. Importante na isesenter natin siya para magandang kakalapsan ng ating gagawing pot. Pag hindi po kasi siya na center, we cannot shape it the way we want it. So first and foremost, kailangan po natin siyang i-center. Pagka na-center naman po siya, ang unang-unang shape na gagawin natin ay cylinder. Cylinder naman po at cylinder ang nauuna bago natin siya i-shape to another shape. So, para gawin ng cylinder, lalagyan natin siya ng butas sa pinaka-center, and then from there, itataas po naman natin ang clay. Kung paano natin gagawin yun, i-compress sa ilalim, and then we slide our fingers up hanggang taas. Ulitin natin para tumaas pa, compress at the bottom, and then taas natin, parang hinihila natin ang luwad.
So, ito na po ang ating cylinder. Ngayon, out of this cylinder, isi-shape na po natin siya to another shape. So, sa shaping naman po, ang pressure, manggagaling naman po from my inside hand. So, ang gagawin naman niya, itutulak nating palabas, habang tinutulak, tinataas, dahan-dahan. Dito naman po sa gitna, itulak nating paloob, dahan-dahang pataas, taas, at bago naman po sa pinakamataas, itulak nating palabas at magiging what you see. Sa pottery, it's about feeling. Always feel how thick or how thin, so you would know when to stop. So dito for example, we can still push it a little outwards at lulubo naman siya. Yan. Dito naman po, pwede natin siyang paliitin by pushing it some more in para magkaroon siya ng distinctive neck. Ngayon, vase siya. Pero pwede po ulit natin siyang gawing water jug. Lalagyan lang natin siya ng yan. Ngayon, ipapa-air dry namin siya ng 5 days. 5 days later, magiging leather dried siya, babalikan namin. Ititrim namin siya sa pinakailalim, lalagyan namin siya ng tangkay. I-dry po ulit namin siya ng 1 buwan bago namin siya lutuin at 2 beses namin siya linuluto. Iyan ang pottery bow. Ang galing. Ang galing. Sayang naman.